Minahal ko siya ng higit sa buhay ko. Ipinaglaban ko siya sa inyo. Sinuway ko kayo para may panglaban ko lamang ang pag-ibig ko sa kanya. Pero bakit nagawa akong ipagpalit sa iba? Bakit? Bakit? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Ano bang nakain mo at biglang kong niya dito sa inyong beach resort? Wala lang. Gusto ko lang iwan ng magulong syudad kasama ka. Teka, hindi ka ba nagagandahan sa lugar na to? Nagaganda siyempre, pero wala nang tatalo pa sa iyong kagandahan, sweetheart. Talaga, sweetheart? Oo, wala nang hihigit pa sa'yo. Bukod sa maganda ka, ubod pa ng bait. Bola. Totoo, kaya nga minahal kita eh. Talaga? Oo naman. Kung mahal na mahal mo ako, bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin ako niyayaya ng kasal? Sweetheart, ilang beses ko bang sabihin sa'yo? Kapirasong papel lamang yung kasal. Ang importante, nagmamahalan tayo. Mahal kita. Mahal mo ako. Hindi po ba sapat yun? Pangarap ng karamihang babae ang maiharap sa altar bilang patunay na mahal nga kami. Ang kasal, hindi garantiyan ng mahabang pagsasama ng magsing irog. Ang dami-dami kaya dyan na kinakasal pero pagkatapos ng ilang buwan, naghiwalay na. Iba nga dyan linggo lang, naghiwalay ka agad. O di ba? Marami ka na rin nabalita ang ganun lang nangyayari? Oo nga, pero hindi naman lahat. Iba pa rin pag kinasal ang dalawang magkasintahan. Alin bang pipiliin mo? Makasal nga tayo ngayon, pero bukas makalawa maghihiwalay tayo. O hindi tayo kasal pero nagmamahalan naman tayo hanggang sa huling hininga natin. Oh, magsalita ka. Siyempre, pipiliin ko pa rin yung magsasama tayo hanggang sa wakas. Kaya lang Hindi lamang kita mahal, kundi mahal na mahal. Tandaan mo yan. Mano po, Daddy? Pagpalain ka ng buong may kapalanak. Mabuti naman nadalo mo kami ng mami mo. Dinalhan ko kayo ng pagkain ninyo sa buong linggo, Dad. Nako, yan ako talaga kahit kailan ay hindi nakakalimot. Pero anak, hindi pa naman namin naubos ang mami mo ang binigay mong pera noong isang araw. Pera po yun. Pambili nyo ng damit nyo. O kaya sapatos. O kung anong gusto nyo. Itong bigay ko sa inyo, pagkain, para hindi kayo magutom. Kahit paano naman nairaraos namin ang binibigay sa amin ng mami mo. Naalala ko lang, ikaw. Ako po? Bakit? Ikaw baka hindi ka nakakaipon dahil kami lagi ng mami mong iniintindi mo. Daddy, huwag niyo na akong intindihin. May maganda akong trabaho, kaya maganda rin ang sweldo. Siya nga pala, Dad. Nasaan si Mami? Nako, palagay ko andun siya sa tindahan. Alam mo naman ang mami mo. Ano pong ginagawa niyo sa tindahan? Kaya nga po ako nag-grocery para hindi na kayo bibili sa tindahan. Lalo pag ganito, mainit ang panahon. Baka magkasakit siya. Kilala mo naman ang mami mo. Hindi mapirmi dito sa bahay. Tayo pa nga ako. Ang mabuti pa magpalit ka na ng damit mo. Dito ka muna magnutsembena para sa kumpleto tayo, ha? Hindi naman po ako magtatagal, Daddy. Ako po ang nakatoka, naka-duty sa ngayong bagong taon. Ganun ba? Opo, Dad. Paano po? Tutuloy na po ako. Happy New Year na lang sa inyo. Happy New Year, anak. Ingat ka sa daan, ha? Daddy, sige po. Alis na po ako. Bukas na lamang po tayo magsalo-salo paglabas ko sa trabaho ko.
Happy New Year, pare. Ay, Happy New Year din pare. Buti, naisipan mong dito ka magbagong taon. Teka, bakit ka naman namin dito? Hindi pala pinunta ng nobyan. May trabaho siya, pare. Alam mo naman sa call center. 24 hours ang trabaho. Eh, siya ang nakatokang mag-duty ngayong bagong taon. Ano ito? Mag-isa lang ako. Kaya pinunta na lamang kita dito sa bahay mo. Pare, nakikita mo ba to? Wow! Relo pare ha? Gold-plated na relo. Siguradong mahal yan pare ha? Magkano bilhin mo dyan? Eh, sa baba naman ng sahod ko, makakabili ba ako ng ganitong kamahal na relo? Teka, ibig mong sabihin may nagbigay sa'yo. Sino? Utol mo na sa abroad? Hindi ko kapatid ang nagbigay nito sa akin. Kundi si Lani. Si Lani pare? Oo, maganda ba? Ah, oo naman. Ah, lalo na kung tunay at tigol na nakapalimot sa relo yan. Dito nga ba? Oo naman, tunay ito pare. Hindi mo mapapabili ng peke si Lani. Lahat nga ng gamit niya branded eh. Galanti talagang girlfriend mo yan ha? Parang medyo matagal na kayong nagsasama. Yun nga lang eh, gusto rin niyang pakasal kami. Talaga? Oh, kailan ang kasal kung gano'n? Hindi mo ang tamang tanong kung nag-propose ba ako ng kasal sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Eh, ayoko pang patali pare. Ayaw mo bang patali? Anong tawag mo sa pagsasama ninyo sa iisang bubong? Hindi ba papel lang ang kulang sa inyong dalawa? Sa bagay, hindi mo mayali sa kanya na umasa siya na ang babaeng pakakasalan mo. Siya na talaga. Pangarap ka ng babae na pakasalan ng isang lalaki. Hindi naman lahat ng babae pare. Pangarap na mapakasalan mo. May ilang mga babae na sa panahon natin ngayon. Ang gusto pa libin muna kaysa kasal. Pero karamihan pa rin sa mga babae ngayon pare, pangarap maiharap sa altar. Yung nga ang makasal sila ng kasintahan at kasal talagang inaasam-asam ng karamihan sa mga babae ngayon, pare. Alam mo pare, kung pakakasalan ko si Lani, eh paano ba ako makakahanap ng masigit sa kanya? Ano? Jesus Mariosip ka, pare. Ano ba naman sa panahon ito bihirang mga babae. Ganun kay Lani katangian. Bukod sa maganda na, mabait pa. At pare ha, may sinasabing pamilya ng nobya mo. Ibahin mo ako pare, dahil taglay ko ang katangyang hapulin ng mga babae. Ewan ko sa'yo. Yung katwera mo na yan, kung hindi mo babaguhin yan, baka pagsisihin mo yan balang araw. Kung sibang lalaki siguro, pwede. Pero para sa akin, hindi. Kasi ako, taglay ko ang katangian na hahanap-hanapin ng mga babae. Anong sinabi ng anak mo? Hindi na ako lalabas ng bahay? At anong gagawin ko dito sa loob ng bahay? Nag-aalala kasi ang anak mo dahil sa init ng panahon ngayon baka magkasakit ka raw. Malakas ang katawan ko at wala akong sakit. Wala kang sakit pero ginagawa mo ba hindi ka magkakasakit sa akala mo? At bakit naman ako magkakasakit? Maingat tong asawa mo, hoy. Alam mo namang gulay at isda lang ang kinakain ko. Paano ako magkakasakit? Hindi naman ako high blood. Anong tawag mo dyan sa tono ng pananalita mo? Oh, hindi pa ba high blood yan? Huwag ka kang piloso pa. Siya nga pala. Nagpunta pala dito ang anak mo hindi mo man lang pinigilan para dito na sana siya nagbagong taon na kapiling natin. May trabaho daw. Siya raw ang naka-duty sa call center na pinagtatrabahuan niya. Ay, ang mabuti pa magsando ka na ka. Nang hapunan at inaantok na ako. Alis-tis na ng madaling araw ako nakatulog Bagong taon nga Di mapupuyat ka talaga. Teka. Ano kaya kung puntahan na lang natin doon sa bahay niya? Huwag na, dahil babalik daw siya dito pagkalabas niya ng trabaho. Nandyan ka na pala. Saan ka ba galing at ginabi ka? Nagpasama sa akin si Chris sa mall. Pwede kasi nanganak niya bukas, kaya bumili siya ng bagong damit dito. Ganon ba? Teka, papainit ko yung pagkain para makakain na tayo. Ha? Bakit? Hindi ka ba kumain? Hinihintay kita . Naka ba naman?
Bakit hindi ka nalang kumain? Dala ko ba ang kaldero? Alam mo namang hindi ako makakakain pag hindi tayo magkasalo, hindi ba? Talaga? Sweetheart ko, napakalambing. Siyempre naman. Mahal na mahal yata kita. Oo na, oo na. Alam ko namang mahal na mahal mo ako eh. Pero sana naman, pag madilim na at wala pa ako, kumain ka na lang mag-isa. Dahil ang ibig sabihin noon, kumain ako sa labas. Oh, bakit ngayon ka lang? Ano pang ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka na pumasok dito sa kwarto nang makapagpahinga na tayo? Claray! Meloy, Oh! hindi ako. Oh, Claray! Claray! Anong nangyayari sa'yo? Claray! Oh, pare. Bakit narito ka pa rin? Hindi ba't sinabi mong pinag-birthday ka para sa special day mo ngayon? Oo nga eh. Ititreat nga ako ngayon dahil nga birthday ko. Pero nasan siya? Anong oras na? Oh, baka na-late lang. Late? Dyan lang naman sa kabilang kalyang opisina eh. Malilate pa. Malay mo. hello everybody. Si Sheila, ang mayamang suki ng tindahan ito. Ang suki natin, oh. At dito na naman. Ay, suki! Ano natin? Oh, tulad ng dati. Ano bang bagong brand ng cellphone ngayon? Nako, pare. Ikaw na munang mag-asikaso dito sa suki natin. At, nagsidati nga na yung mga customers natin. Ikaw muna dito. Yeah. Sige. Doon ka na. Ako na lang bahala kay Suki. Ano bang brand ng cellphone ang gusto mo, Suki? Oh, ano bang maire-recommenda mong cellphone, Suki? Palagay ko ito. Ito ang bagong brand. Galing pa ng ibang bansa. Maganda nga. Rekomendado ng isang gwapong staff. Sige, kukunin ko. Para mo yata akong binobola, Suki, ha? Totoo ang sinasabi ko. Ang gwapo-gwapo mo, Suki. Kung gwapo ako, bakit baliwala ako sa girlfriend ko? Oh, may girlfriend ka na pala? Sa bagay, hindi talaga katakatakang magkaroon ka ng girlfriend. Sa gwapo mong yan, palagay ko, marami kang nobya. Sobra ka na ng mambola. Teka, bakit mo nga pala nasabing baliwala ka sa girlfriend mo? Paano naman kasi? Birthday ko ngayon. Sinabing mag-half-day ako para i-treat niya. Pero, tignan mo. Lagpas alauna na. Samantalang usapan namin, saktong alas 12, susundin niya ako dito. Para lalabas kaming mananghalian. So, ang ibig mong sabihin, hindi ka pa nanananghalian dahil hinihintay mo siya? Sakto. Hindi pa rin ako nanananghalian eh. Baka gusto mo, ako na lang mag-treat sa iyo para hindi sayang ang pag-half-day mo. Alas 4 na palang hapon. Hindi pa tumawag mga magulang ni Sheila. Palagay ko naroon pa rin kami sa family resort nila. Ang yaman siguro ni Sheila. Biruin mo. Big time yung sasakyan niya. Siya din. Ang sarap siguro sumakay sa sasakyan niya. Kahit pa paano naging makulay ang araw ng birthday ko. Dahil nakarating ako ng walang oras sa pinapangarap kong lugar na puntahan. Ang Tagaytay. Ay, makapasok na nga muna sa kwarto para makapagpahinga ako. Biruin mo, halos libutin namin ang kilalang resorts na yon sa Tagaytay. Nagriring ng landline namin. Teka nga't sasagutin ko, baka si Lani na to. Hello? Wala pa si Lani? Sino ba to? Mami niya? Nasa ospital kayo ngayon? Bakit po? Ganun po ba? Sige po, sasabihin ko po sa kanya pagdating niya. Sige, bye. Mami daw ni Lani. Siguradong gagastos na naman si Lani. Ayaw kong sabihin, bahala sila sa buhay nila. Hindi ko na problema si Lani na yun. Siguro, kaya ninyo napangasawa si Tata Meloy dahil magaling kayong magpatawa. Ay nako, sinabi mo.
Sa itsura kong ito, ay nako, malabong liligawan ako noon. Pero dahil sa galing kong magpatawa, ay na-inlove siya sa akin. Ang dami-dami kaya niyang nililigawan. Panay magaganda. Pero ako ang winner dahil sa ako ang pinakasalan. May simple naman. Hindi naman ang kagandaan mo pera kung lagi namang seryoso sa mukha o seryoso sa buhay. Ay, Di oo. ko ba? Oo, Carlo. Hindi siya nakikialam ako sa personal mo, no? Pero gusto ko lang kasing malaman kung may nililigawan ka na. Ay nako, Aling Kring. Na naman kayo. Mabuti na naman wala dito si Inay. Kundi, pagtutulungan na naman ninyo ang dalawa. Ay, sa bagay, bata ka pa. Kaya tama ang ginagawa mo. Huwag ka munang manligaw. Dahil marami pang babaeng pwede mong makilala. Ay, tulad ng anak ko. Ho? Ay, nababaitan kasi ako sa iyo eh. At kung ako lamang ang masusunod, gusto ko, ikaw na ang mapapangasawa ng anak ko. Kaso, hindi ho ba may nobyo na ang inyong anak? Si Lani? Oo nga, pero hindi pa naman sila kasal eh. Kaya pwedeng-pwede mo pang maligawan ng anak ko. At matutuwa nga ako eh, kung isa ka sa mga manliligaw sa kanya. Aling Kring? Oo, gusto kitang maging manugang dahil gusto ko na ang makakasama ng anak ko habang buhay ay yung tunay ang pagmamahal sa kanya at hindi dahil lamang sa material na naibibigay nito sa kanya. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Sila nga siguro ito. Makikita ng babaeng to. Nangako siyang titreat ako. Yun para i-engineer lamang pala ako. Umuwi. Kayo pala, Tita Claring. Sila ni, Hindi pa siya umuwi. ganun ba? Siya nga pala. Iniwan ba ng anak ko ang pera na sinabi kong iwanan sa'yo para pick upin ko dito? Hindi ko pa kasi nababanggit sa kanya dahil hindi pa siya umuwi. Bakit? Wala ka bang cellphone para sabihin mo sa kanya? Lobat kasi ang cellphone ko. Lubat. Paanong malulubat yan naririto ka lang sa bahay? At hindi mo ba pwedeng i-charge? Abay, ilang oras nang nakakaraan bago ako pumunta dito ah. Ano ba naman yung sabihin mo sa kanya para maipadala na sa kanyang kapatid? Teka nga muna, hindi mo ba ako patutuloy Kung po kasi tita, paalis na rin po ako ngayon. Wala akong mag-aasikaso sa inyo. Hindi naman ako magpapaasikaso Gusto ko lang magpahinga. Kayo po, kung gusto ninyong tumuloy muna. Tuloy po kayo at ako'y lalabas na. Wag na. Nakakawalang ganang pumasok sa bahay ng anak ko na hindi man lamang ako maalok tumuloy. Bakit ba ganyan ang mukha mo? Mula nang dumating kay hindi na maipinta yung mukha mo. Paano naman kasi? Hindi man lang ako inalok patuloyin ng manugang mong hilaw? Akalain mo, sa pintuan lamang kami nag-usap? Hindi man lang ako inalok ng tumuloy kayo. Samantalang bahay naman yon ni Lane. Sino dyan naman palang pinagpuputok ng bolse mo? Akala ko kung ano na. Ano ka ba? Baliwala lamang ba sa'yo ang pag-ugali ng mukong na yon? Abay, ano ka ba namang Klaring? Para ka laging naninibago Ang tagal-tagal ng issue yan. Pero ayan, silang dalawa pa rin ng magkasama. Ilang beses na nating pinagsabihan ng anak mo na layuan ng lalaki yun. Pero anong nangyari? Tingnan mo. Pinatira pa sa bahay niya. Ibig lamang sabihin yan, mahal na mahal niya ang anak natin. Wala na tayong magagawa dyan sa bagay na yan, kundi tanggapin ang desisyon ng anak mo. Kung ikaw ay baliwala sa'yo ang pag-uugali ng lalaking yon, ako hindi. Anong gagawin mo pag hihiwalayin mo yung dalawa? Sino naman kaya ang masasaktan? Anak mo rin. Hindi ba tayo mga magulang rin ang masasaktan at maapektuhan kung makikita nating nasasaktan yung anak natin?
Kaya tanggapin na lang natin. Ay, hayaan na lamang nating sinasaktan niyang anak natin. Ay bakit? Sinasaktan ba ng Roger na yun si Lane? Ha? Sinaktan ba siya si Lane? Bay, ng babae ba si Roger? Yun ba yun? O kaya sinaktan niya ng pisikal, ganun ba? Hindi naman. Wala namang nasasabi sa akin yung anak mo na nambababae si Roger. O pisikal siyang sinasaktan. Ang akin lamang, baka kako sa mga O susunod eh na... naman pala hindi pala sinasaktan ni Roger Kala ko sinasaktan ni Roger si Lane. Ha? Hindi naman pala. Huwag na natin pag-usapan yan. Kapag sinaktan niya yung anak natin, talagang ako mismo ang makakaharap ng Roger na yun. Oh, himala. Naririto ka ngayon sa bahay. Anong himala ang pumasok sa isip mo, hindi ka pumasok sa trabaho mo? Day off ko ngayon, Itay. Kung umalis ka na kasi sa trabaho mo, abay sobrang napapagod ka na. Itay, pagtataludan pa naman natin yan. Ano ko sa trabaho ko? Umalis ka na kasi sa trabaho mong yan at ikaw na ang mamamahala sa resource natin. Ano? Aalis ako sa trabaho ko? Itay naman, pinagtapos niyo pa ako sa pag-aaral ko kung buburuhin niyo lang ako sa resort na yon. Pinagtapos ka namin ng pag-aaral dahil karapatan mong mag-aral at obligado kaming pag-aralin ka. Pero hindi ibig sabihin na pababayaan namin ng resort dahil ang totoo. Pangarap namin ng inay mo na makita namin ikaw mismo ang namamahala sa resort na pinagsikapan naming linangin ng inay mo. Pero Itay, alam naman ho ninyo na nasang gusto kong course ko noon. Mahal mo nga ang trabaho mo. Pero ang trabaho mo ba'y mahal ka? Tignan mo nga yung itsura mo. Abay, 28 ka pa lang pero nagbubukhang 40 ka na. Itay, palagay ko nagugutom na kayo. Tingnan yung oras Mag-aalas 12 na ng tanghali. Mabuti pa siguro maupo na kayo doon sa lamesa. At manghahanda na po ako ng panghapunan natin. Ano ba naman to? Traffic na naman. Hindi na katulad ng dati na dire-diretso ang biyahe. Ngayon, naabutin ka ng 1 oras sa daan. Kailan kaya mawawala ang traffic na ito? Pagwawala mong bumili ng sasakyan ng mga tao, tingnan mo, mawawala yung traffic na yan. Pilusupo ka pa. Pwede ba yun? Ikaw nagreklamo ka ng traffic dami-daming sasakyan, Natural, magkaka-traffic yan. Anong oras pa tayo makakarating sa palengke nito? Bakit ka ba nagmamadali? Makakarating tayo sa palengke. At kailan pa? Pag nagsimula na at nagtapos yung teleserye na inaabangan ko sa Ayun! Sinasabi ko na nga may kinalaman na naman sa teleserye. Pagmamadali mo yan Teka nga't makalabas nga ng sasakyan. Oo, saan ka pupunta? Total, malapit lang naman dito ang palengke. Ha? Lalakarin ko na lang. Prutas lang naman ang bibilin ko Kaya doon na lamang ako maghihintay sa paradahan ng jeep na malapit sa tindahan ng prutas. Doon mo na lang ipark. Kaya doon na lang kita hintayin. Wag na! Baka mamaya mag-green na sayang. Matagal pa yan. Sige, doon lamang kita hintayin sa sinabi kong lugar. Nako, Clareng! Nako, hindi na ako narinig. Nag-green na ang traffic light. Teka, Nako, Clareng! Melo, Asawa ko, naririnig tayo sa loob ng ospital. Maliligtas ka. Magpakatatag ka. Naririto lamang kami ng anak mo. ang anak ko. Gusto kong makita ang anak ko. Oo, tinawagan ko na siya. Darating na ang anak mo. Darating na siya. Ikaw ba si Roger? Sino ka? At bakit mo ko kilala? Daddy ako ni Lani, kaya nababanggit ka niya sa amin. Kayo ho ba? Bakit po? Hindi mo ako pwedeng patuloyin sa loob para dyan na lang tayo makapag-usap sa loob.
Paalis na po kasi ako at walang tao dito na maiiwan sa bahay. May pinapakuha kasi ang anak ko sa loob ng bahay. May pinapakuha sila sa loob ng bahay. Na ano? Sa isa niyang bag, nakalagay ang kanyang ATM. Pinapakuha niya. ATM niya? Pinapakuha sa inyo? May budol-budol kaya yata eh. Pinapakuha sa iyo ang kanyang ATM. May membro kaya yata ng budol-budol ka Hindi nga. ako miyembro ng budol-budol gang. Pinapakuha nga lamang niya sa akin yung nasa isang bag niya. Yung ATM. Nasa downtown siya kaya hindi siya makauwi para kunin ang kanyang ATM. Kaya ako na lang daw ang kukuha. At para ano? Para ibigay sa inyo ang kanyang ATM? Nadisgrasya kasi ang asawa ko. At ang anak ko lamang ang pwede naming lapitan. Kaya parang awa mo na. Kunin mo ng kanyang ATM sa kanyang bag para maibigay sa amin dahil yun ang sinabi sa akin. Kung siya talaga ang nagpapakuha, bakit hindi niya itinawag sa akin o itinex man lang sana? Nakalimutan na rin siguro. Dala ng matindi niyang pag-aalala sa kanyang ina. Nalulungkot ko. Pero hindi ako naniniwalang ama kayo ni Lani. Sa itsura mong yan, yagit ka. Kung gano'n, may pera ka dyan. Kahit 1,000 lang sana pambili namin ng gamot. Nakaling wala sa loob ng ospital ang irisita nilang gamot. 1,000? Oo. Kahit 100 lang. Wala ako. Kahit 10 piso, hindi kita bibigyan. 1,000 pa kaya? Umalis ka na nga rito. Asa iba ka na lang mamalimos. May diskarte ka lang yata ng pera eh. Pang-iistorbo ka pa. Alis na! Kumusta? Nahanap mo ba ang tirahan ng anak mo? Nasa ibang lugar ang anak mo. Ganun pa man. Ipanatag mo na ang kalooban mo. Okay na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? May nagmagandang loob na tulungan tayo at siya na raw muna ang bahala sa lahat ng bayaran dito sa ospital. May nagmagandang loob. Oh, kawawa na talaga tayo. Nasaan ba ang anak ko? Huwag ka munang mag-alala para hindi makasama sa kalagayan mo. Ikaw naman kasi, lumabas-labas ka pa ng sasakyan. Ayan tuloy. Naadaplisan ka. Mabuti na lang at hindi ka napuluhan. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka dyan. Ano ka ba naman? Nakarate na nga ako pagagalitan mo pa ako. Paano naman kasi ang tigas ng ulo mo? Pasalamat ka nga at nakita ko ni Carlo. Carlo? Oo. Sinong Carlo? Si Carlo na anak ni Juan. Yung mga anak ng kapitbahay natin si Sergio. Si Carlo? Oo. Mabuti na lang at nakita ko sa kalyeng naglalakad na nakita aburido ako. At nang mabanggit ko sa kanya ang kalagayan mo, biglang kinuha ang wallet at inapusan ako ng 10,000. Kaya may binigay ako sa ospital bilang paunang bayad dahil kung hindi, baka hindi ka nila tatanggapin para i-confine sa ospital na ito. Ano ka ba naman? Bakit hindi mo binigyan kahit 1,000 lang ang daddy ko? Sinabi nang na-ospital ang mami ko, pero bakit hindi mo binigay sa kanya ang bag ko? Oh. So, totoo nga pala na daddy mo ang lalaking kumukuha ng ATM mo? Oo, hindi ba't yun ang sinasabi ko sa'yo? Nasa ibang probinsya ako ng time na madisgrasya ang mami ko. Hindi pa natatanggap ni daddy at mami ang kanilang posisyon. Kaya walang-wala sila sa araw na yun. Hindi mo naman siguro ako masisisi. Hindi ko kilala ang daddy mo sa personal eh. Malay ko ba kung nagpapanggap lamang siyang daddy mo? Miyembro pa ng budol-budol gang. ATM mong kinukuha eh. Hindi lamang ilang libo ang laman ng ATM card mo. Tapos pagkatiwala ko sa hindi ko kilala. Oo na, pero sana naman, binigyan mo na kahit 500 lang para may nagastos sila ng araw na yun. Pasensya ka na. Napagkamalan ko siyang nanloloko lang. Siya nga pala. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko eh. Bakit ba hindi ka na naman sumipot sa date natin? May pang ilang beses mo na akong iniin dyan ah.
Sabihin mo lang kung nagsasawa ka na sa akin. At madali naman akong kausap. Roger, Nakakita ka na yata ng mas gwapo sa akin eh. At pinagpapalit mo na ako. hindi totoo yan. Alam mong mahal na mahal kita. At ikamamatay ko kung mawawala ka sa akin. Kung mamatay ko kung mawawala ka sa akin. Bakit mo natiis na hindi ako siputin? Gutom na gutom ako kanina. Hindi naman ako makabili ng pagkain dahil wala naman akong dalang pera. Paano kasi? Nangako ka na ititreat mo ko. Kaya hindi ko dinalang wallet ko. Ano nangyari? Ginutom ako sa mismong araw ng kapanganakan ko. Pasensya ka na. Talagang hindi ko lamang mahindian ng... Oh, sino naman kayang tumatawag na to? Gabing-gabi na. Baka lalaki mo yan. Anong lalaki? Matino itong nobya mo, ano? At para sa akin, ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Hello? Opo, Daddy. Opo. Pupunta na ako dyan. Oh, tumawag si Daddy. Pinapapunta ako sa ospital. Gising na raw si Mami at gusto akong makita. Hindi ka alis. Ano? At bakit? Dahil gabing-gabi na. Kailangan ako ng mga magulang ko. Lalong-lalo na si Mami. Bakit? May magagawa ka ba para gumaling ang mami mo? May magagawa ka ba? Roger! At pag sinabi kong hindi ka alis, hindi ka alis. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Mami, Anak, salamat at dumating ka na. pasensya na kayo ha. At ngayon lang ako dumating. Kumusta na kayo, Mami? Ano masakit sa inyo? Dapres lamang to, anak. Ganun ba? Ano ba talagang nangyari sa inyo? Traffic naman kasi Lumabas ba naman ng mami mo sa sasakyan at nasa gitna kami ng kalsada. Kaya yun, nadaplisan. Ganun ba? Oo. Ang tigas ng ulo kasi. Huwag ka nang bumaba. Sabi ko, pinilit pa rin. Mami naman kasi, hindi niyo na kami inisip ni Daddy. Hayaan mo na, anak. Hindi na maulit yun. Kahit gaano pa ka-traffic, hindi na ako bababa ng sasakyan. Kaya lang, may isa pa tayong problema. Kung okay na kayo, bakit parang malungkot pa rin kayo? May masakit pa ba sa ibang parte ng katawan niyo, Mami? Anak, huwag ka sanang mamimigla. Daddy? Clareng, pagtatapat ko na ba sa anak mo? Ano po yun, Dad? Mayroon pa ba akong dapat malaman? May nakita silang bukol sa tiyan ng mami mo. Ho? Ano po? Bukol sa tiyan ni Mami? Mahilig ka pala sa lechon manok, Paksiw. Oo. Paborito kong pagkain to. Siya nga pala. Ano pala ang mga hobbies mo? Mahilig ako sa pagbabasa at pagsusulat. Talaga? Oo, bata pa ako kung ano na ang sinusulat ko. Marami kaya akong naisulat na tula. Ganun ba? Oo, kaya mula nang maranasan ko ang mag-travel, ay natuklasan ko ang isa kong hilig. At yun ay ang mag-travel around the world. Around the world. Sinasabi ko na nga ba't mayaman to eh. Hindi ito makakapag-travel sa buong mundo kung wala itong pera. Siya nga pala. Pwede ka bang sumulat ng tula para sa akin? Oo ba? Kailan mo gusto? Ikaw, kung kailan ka available. Okay. Kung ganado ako, pwede kahit anong oras. Okay, saan ka ba makakapagsulat? Kailangan focus ako sa pagsusulat at kailangan nakakondisyon ang isip ko. Kung talagang gusto mo, iset natin ang araw at oras para naman makapaghanda ako. Siya nga pala. Hindi kaya tatanungin ng nobya mo kung saan ka pupunta halimbawang sasama ka sa akin? Tatanungin niya siguro kung sasabihin ko na sasama ako sa'yo. Oh, di ba? Ikaw ha? May pagkapilyo ka pala.
Oo, anak. At yun nga ang dahilan. Kung bakit ora-orada nangailangan kami ng malaking halaga ng inay mo para sa agarang operasyon niya. Dahil kung hindi, kapag hindi naagapan daw, lalala at posibleng ikamatay niya. Daddy, Hmm. hindi naman mahalaga ang pera. Ang mahalaga, ligtas at buhay ang mami. Mabuti naman. At nakita agad ng doktor ang malit na bukol na yun, anak. Pumayag nga ako kaagad na maoperahan siya. Kaya lang malaki rin ang halagang sinabi sa akin. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala namin ng inay mo. Dahil may naitatabi nga kami sa mga binibigay mo sa amin. Kaya lang hindi naman sapat yun. Sa laki ng halaga na sisingilin sa ating ospital. Siya nga po pala. Kanino kayo kumuha ng pera nang wala pa ako? May nakita ko si Carlo at nahalata niyang balisa ako ng araw na yun. Kaya tinanong niya ako. At nang malaman, agad naman kumuha ng pera sa kanyang wallet at inabot sa akin. Mabait talaga ang Carlo na yun. Mapalad ang mapapangasawa ni Carlo. Mapalad ang babaeng yun. Oh, anak, napasyal ka. Gabi na. Nasaan si Lani? Ewan ko sa babaeng yun. Kararating lang ng bahay, umalis ka agad. Bakit daw? Na-hospital daw kasi ang mami niya, kaya siya umalis ng bahay. Ano? Na-hospital ang mami ni Lani? Yun naman pala eh. Siyempre talagang pupuntahan ang mami niya. Kaya kahit wala sa oras umalis siya ng bahay. Oo naman, anak. Akala ko kung ano na ang pagkukulang niya sa iyo. Bakit po ba? Siya ba ang gagamot sa ina niya? Pag naroon ba siya, gagaling ba ang mami niya? Ano ka ba naman? Para kang walang magulang kung magsalita. Bakit? Kung ako ba'y na ospital, ay kanyan din ang gagawin at ikakatwiran mo. Hindi naman sa ganun, mama. Ang akin lang, pwede naman niyang may pagpabukas ang pagdalaw niya sa ospital eh. Hindi yung basta-basta na lamang siyang aalis at iiwan akong mag-isa sa bahay. Alam niyo, birthday ko ngayon eh. At napag-usapan namin kakain kami sa mamahaling restaurant. Kung hindi pa ako binahagi na ng baon ng kasama kong sales lady sa mall, nagutom ako mismo sa araw ng birthday ko. Pagpasensya mo na si Lani, anak. Magulang niya yun. Natural lamang na magulang ang priority niya. Ano? Magulang ang importante? Paano naman ako? Bakit? Mayroon bang mas importante kaysa sa akin? Anak, magulang niya yun. Kung minsan ay mas nananaig ang pagiging magkadugo nila kaysa sa asawa. Alalahanin mo, anak, ang asawa o kinakasama ay mapapalitan. Samantalang ang ama o ina, kailanman ay hindi mapapalitan. Ang ibig mong sabihin, ni sinabi ni Carlo kay Lande na pinautang niya tayo ng 30 mil bilang paunang bayad sa operasyon ng nanay mo. Oo. Hinihintay ko nga nabanggitin ni Carlo sa anak mo. Dahil alam naman ni Carlo na ang anak mo ang bumubuhay sa ate. Pero hanggang sa magpaalam hindi niya nabanggit. Baka hindi mo lamang narinig ang pagbanggit ni Carlo sa anak mo tungkol sa perang binigay sa akin. Nung hindi narinig, magkakaharap kaming tatlo. Naririyan siyang nakaupo at naririto naman ako. Di sinsanay narinig ko na sinabi ni Carlo sa anak mo, pero hindi Ganun ba? Oo. Ngumiti lamang siya sa akin. Kinumusta ako at yun nga, nagkwentuhan na silang dalawa. At hindi talaga nabanggit ang tungkol sa pera na binigay mo. Naku. Sige. Lalo tuloy akong nahihiya kay Carlo nito. Bakit ka naman mahiya? Babayaran naman yun ng anak mo Dahil kung hindi man nabanggit ng anak mo ang tungkol sa perang yon, ako na ang babanggit sa kanya para mabayaran niya si Carlo. Malaki-laki rin yun. Daddy, Mami, mamayang gabi na lamang po ako babalik dito ha.
Bakit naman, anak? Tinawagan ako ng katrabaho ko. May emergency din po sa kanila kaya Sige. Nga pala, anak. Si Roger, nasaan? Bakit ikaw lamang ang naririto? Siya nga naman, anak. Kahit na hindi pa kayo kasal na dalawa pag ganitong mga pagkakataon, dapat sana iparamdam din niyang pagiging kaisa niya ng damdamin sa atin. Nako, mabuti nga't hindi pa kayo nakasal ng dalawa ng lalaking yon. Daddy, Ngayon ko lang naiintindihan ng inay mo. Hindi nga ang Roger na yon ang dapat mong mapangasawa. Dahil kung hindi, magiging tinik siya sa dibdib namin ng mami mo. Isipin mo ha, ilang araw nang naririto ang mami mo. Hindi man lamang niya madalaw kahit isang gabi o isang araw man lang. wala man ho si Roger. Ang mahalaga ay ako na anak ninyo. At nangangako sa inyo na kailanman hindi ko kayo pababayaan dalawa. Masaya ka ba? Hindi lamang ko masaya. Kundi ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo ngayon. Siya nga pala. May isang buwan na tayong nag-date. Pero hindi mo pa rin napabanggit sa akin tungkol sa mga magulang mo. Hiwalay na ang mga magulang ko. Dati akong nasa poder ni Papa. Pero nung pakasalan niyang babaeng, ipinalit niya kay Mama. Umalis ako sa poder niya at kay Mama ako sumama. Nasaan ang mama mo? Nasa ibang bansa siya. Nasa ibang bansa. Kaya naman pala sunod sa uso lahat ng isinusot nito. Mayaman nga siya talaga. Roger? Ano yun, sweetheart? Paano kung magbunga ang nangyari sa atin ngayon? Oh, problema ba yun? Di pakakasalan kita. Pakakasalan mo nga ba ako kung alokin kita ng kasal? Oo naman. Basta ba mapapatunayan mo sa akin na mahal mo ko talaga? Mahal na mahal kita, Sheila. Ikaw lamang nag-iisang babae sa puso ko. Paano naman sila ni na kinakasama mo? Paano kung maghabol siya? Maghabol siya kung gusto niya. Kung may hahabol siya. Dahil una, hindi pa kami kasal. Pangalawa, wala pa kaming anak. Kaya mapapakasalan ko ang kahit sinong babaeng gugustuhin kong pakasalan. At ikaw yun. Good morning, Daddy. Anak. Aling ka na pala. Halika. Nakanda na ang lamesa. Kumain ka na para makakain ka bago ka umuwi sa inyo. Dinamihan ng mami mo ang niluto niya. Matapa. Alam niyang paborito mo yan Si Mami ang nagluto? Nasaan po siya? Nako, asan pa? Tulad ng dati. Naroon siya sa suki niyang tindahan at nakikipagkwentuhan na naman. Kina Carlo ang ibig niyong sabihin, Day? Oo, kinakarlo lang naman ang paborito niyang pagtambayan Ang bihirang Mami, Pinilit niya akong dito matulog kagabi. Yun pala, hindi rin pala kami makakapag-banding dahil nakikipag-banding sa iba. Hayaan mo lang, mami mo. Kaligayahan niya ang ginagawa niya kaya pinababayaan ko na. Ano ba naman si Mami? Wala pa nga isang buwan mula nang maoperahan. Larga na naman siya. Hindi niyo ba siya pinipigilan o pinagsasabihan man lang sa tuwing lumalabas ng bahay? Ay, nako. Aawahin lamang ako ng mami mo kung pinipigilan ka. Gas-gas ng lalamunan ko sa kadadakdak sa mami mo. Pero hindi nakikinig. Sandali nga po at Saan ka ba pupunta, ha? susunduin ko lang si Mami, Daddy. Ito talagang si Aling Laring ho. Hindi pa rin nagbabago. Naopera na ho kayo lahat-lahat Mapagbiro pa rin kayo hanggang ngayon. Siyempre naman, iho. Dahil kung seryoso tayo lagi, lalo na sa edad ko gito, dako, madali tayong mahulog sa 6 na talampakan. 6 na talampakan? Ano ho yun? 6 na talampakan. Sa English, 6 feet. Na kung hindi mo pa rin naintindihan, ay 6 feet ang bilang sa hukay na paglalagyan sa patay. Nako, sasakit talagang tiyan ko sa inyo, Aling Laring. Mami? Ang anak ko.
Sa bahay kasi siya natulog kagabi. Baka susunduin na niya ako para kumain. Hi, Lani. Mami, ano ba naman kayo? Umagang-umaga nangangapit bahay kayo. Hindi kayo nahihiya. Kalalabas niyo lang ng ospital. Nakikimarites na kayo kaagad. Anak, nag-hi sa'yo si Carlo. Hindi mo ba siya babatiin bilang ganti sa pagbati sa'yo? Bakit ko babatiin ang lalaking? Ewan, Teka anak, nagagalit ka ba? Kanino ka nagagalit? Sa akin o kay Carlo? umuwi na tayo dahil nasisira ang araw ko dito. Anak, Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. ano ka ba, Lani? Ano ba namang kabastusan ang ipinakita mo kay Carlo? Ano bang pumasok sa kukuti mo at binastos mo yung tao? Ang bait-bait na bata yon. Ang bait-bait na bata. Talaga naman Magtanong-tanong ka nga dito kung sino ang pinakamabait na lalaki lahat nga ng mga magulang dito pinapangarap na maging manugang si Carlo. Tapos ikaw, walang pakundangang dinastos mo siya. Di ka naman dating ganyan Para kang walang pinag-aralan. Pwede ba, Mami? Huwag na ang lalaki yun ang pag-usapan natin. Naiinis ako. Nainis ka. Bakit? May ginawa bang hindi maganda sa'yo si Carlo? Na hindi namin nalalaman ng daddy mo? Bravo! Oh, wala naman pala Bakit mo siya inaway? Ay, napahiya tuloy yung tao. Basta, naiinis ako sa lalaking yun. Kaya pwede ba? Huwag na kayo pumunta doon sa kanila. Ano ngang ikinagagalit mo kay Carlo? Wala naman siya kamong ginawang hindi maganda sa'yo. Bakit mo siya inaaway? Hindi ka na nahiya? Nananahimik yung tao bigla mo na lamang inaway? Hindi ko naman siya inaway, Mami. Hindi mo inaway. Anong tawag mo dun sa ipinakita mo sa kanya kanina? Ay, sandali nga. Ano bang pinagtatalunan ninyong mag-ina, ha? Kanina pa kayo, ha? Ay nako, yang anak mo ang tanungin mo. Ha? Kararating lang sa tindahan ni Carlo Basta na lamang nitong inaway? Nagustuhan mo ba ang recipe ng restaurant na to? Oo naman. Paborito ko kaya ang restaurant na ito. Kasi classy. Mahal ang mga pagkain dito. Hindi naman. 2,000 lang naman ang pinakamababang babayaran ko dito. Pero wala akong pakailan. Kahit pa mahal ang mga pagkain dito, okay lang. Total, mahal ko naman ang babae kasama ko Talaga? Oo. Sa konting pagkain ito, 2,000 ang kagad ang babayaran ko. Pero okay lang. Ganyan kita kamahal, Sheila. Dahil ikaw lamang ang nag-aangkin ng ganyang kagandahan. Kaya alipin ako ng inyong kagandahan. Kumain na nga tayo. Bilog na bilog ng ulo ko sa iyo siya nga pala. Kung regular ka ng empleyado dun sa cellphone shop, bakit ang dami-dami mong pera lagi? Ha? Tapatin mo nga ako. Empleyado ka nga lang ba talaga sa cellphone shop? O ikaw ang may-ari ng cellphone shop na yon? Ang totoo niyan nagsinungaling ako sa'yo. Ano ang totoo? Na ako ang may-ari ng cellphone shop na yon. Bakit kasi ba? Anong nangyari? Ano bang pinagtalunan ninyong dalawa? Yang anak mo ang tanungin mo. Hindi porke siyang bumubuhay sa atin lalapastanganin na lamang ako. Ano? Nilapastangan ka ng anak mo. Ay, Lani. Magtapat ka nga sa akin. Totoo bang sinasabi ng mami mo? Mami naman, masyado naman kayong exaggerated. At ano ang tawag mo dun sa ginawa mo? Pinagalitan mo ako sa harap ni Carlo. At sabihin na natin sa kanya ka nagagalit. Bakit mo siya inaway sa harapan ko? Wala naman ka mo siyang ginagawang masama sa'yo. Siya nga naman, anak. Bakit mo naman ginawa yon? Ha? Hindi naman maganda yung ginawa mo sa mami mo sa harapan ng ibang tao. Hindi naman ako galit kay Mami. At kanino ka nagagalit? Kay Carlo? Bakit, anak? Galit ka ba kay Carlo? Mayroon ba siyang nasabing hindi maganda sa'yo? Saka na tayo mag-usap. Alis na po ako. Late na ako sa trabaho. Tignan mo. Tignan mo ang ugali ng anak mo. Kinakausap pa natin pero tinalikuran na tayo. Hayaan mo't kakausapin ko siya sa susunod, ha?
umuwi siya rito. Mapag-uusapan naman yan eh. Kakausapin ko siya. Mukhang masaya yata ang anak ko ngayon at pasipol-sipol pa. Teka, sino ba yung kausap ko dito sa tindahan kanina? Si Aling Karing po. Parang may boses talaga akong narinig eh. Si Lani po, Itay. Si Lani, nagpunta siya dito sa tindahan. Oo. Abay, himala. Sinundo lamang ho siya ng mami niya. Dahil kakain na raw sila ng pananghalian. Kaya naman pala pasipol-sipol ka. Ikaw naman kasi, Arnab. Ang bagal mo, naunahan ka tuloy. Gabi na pala. Halos hindi ko na malayan ang paglipas ng oras dahil sa pagsasama namin ni Sheila. Nabiwili na nga ako kung si Sheila ang kasama ko. Hindi siya boring na kausap. At isa pa, bukod sa mayaman, maganda, kalug pa. Ito, nagituloy ako. Sayang nga lang at hindi ko na siya nahihatid pa sa bahay nila. Nakita ko sana ang bahay nila kung gaano ito kalaki. Sayang, kung hindi nga ako umuwi sa bahay nila ni, higit pa doon pwede namin gawin sila. Malapit na pala ako sa bahay ni Elmer. Ayan, nasa kanto na ako. Natatanaw ko na, may ilaw ng bahay. Ibig sabihin, naunahan na ako ni Lani na umuwi. Narito na nga si Lani. Buti na lang at mabilis ang sasakyan ni Sheila. Kung hindi, baka wala pa ako ngayon. Oh, bakit ngayon ka lang? Dinaanan naman kita sa mall kung saan ka nagtatrabaho. Ang sabi, nag-half day ka raw, sabi ni Conrad. Kala ko, nandito ka na sa bahay. Saan ka ba nagpunta? Paano naman kasi? Ang bagal-bagal na nga. Nasira pa sa daan. Sino bang may sabi sa'yo? Nasasakay ka ng tricycle. Sinusundan naman kita. Teka, saan ka ba galing talaga ha? At bakit ka ginabi? May nagpa-service kasi sa paggawa ng cellphone eh. Mas mahal ang bayad kong home service. Kaya kahit gabi na sinunggaban ko na. Extra income ko na rin yun. Dahil hindi ko na i-remit pa sa shop. Ganun ba? Oo. Siya nga pala. Anong ulam? Nagutom na ako eh. Hindi ka pa kumakain? Halika, ipapainit ko yung pagkain mo. Anak, narito ka pa pala sa balkon. Hindi ka pa natutulog. Maghahating gabi na. Mainit po kasi sa kwarto, kaya dito ko makatulog sa kwarto rin dahil mainit. Ano? Mainit sa loob ng kwarto mo, abay. Malamig ng panahon na. Ha? Ibig ko po sabihin tayo. Malamig lamang kung narito tayo sa labas, pero sa loob talagang mainit eh. Hindi ka ba talaga makatulog dahil sa loob ng kwarto mo? O dahil sa kaiisip mo na naman kay Lani? Tayo? Kilala kita, anak. Kilala kita. Dahil anak kita. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Tayo. Iba na lamang pong pag-usapan natin. Hanggang kailan ka ba iiwas ha? Tignan mo ang nangyari dahil sa kabagalan mo. Ano nangyari? Nawala sa'yo ang pinakamamahal mong babae. Tay, nakarana ho yun. May iba na siyang buhay ngayon. Yun na nga eh. May iba na siya. Ikaw, may iba na bang buhay? Sa nakikita ko ngayon bilanggo ka pa rin ng kahapon. Anak, kasabay ng pagtanda ko ay ang pagdagdag din ng edad mo. At hanggat maaari ayaw kong lisarin ang buhay na ito nang hindi ko pa nasisiguro kung anong klaseng buhay ang haharapin mo sa kasalukuyan. Gusto ko anak, ay iwan mo na ang nakaraan at mag-move on ka na. Magkaroon ka na rin ng sarili mong pamilya para na rin sa iyong sariling kapakanan. Ay, mabuti naman. Dito ka na, anak. Nag-harvest na ang mga farmers, Daddy. Binigay sa akin ng hati ko, kaya dinalahan ko kayo ng bigas. Ay, salamat naman, anak. Oy, siya nga pala. Nangako ako sa mami mo, nakakausapin kita. Pag nagawi ka dito sa bahay. Tungkol po saan? Tungkol doon sa pinakita mo nung isang araw. Bakit nga ba bigla ka na lamang nagalit? Hindi alam ng nanay mo na magagalit ka ng ganoon. Bakit ka malagalit sa kanya? Dad, hindi naman ako nagagalit kay Mami.
Bakit naman ako mag-aagalit sa kanya? Ba kung ganon, bakit ka biglang nagalit nga? Nung nag-usap kayo, yun ang sabi niya eh. Nagtatawa ng parang mami mo at saka si Carlo eh. Basta po, galit ako sa Carlo na yon. Oh, ibig sabihin kay Carlo ka galit. Bakit naman magagalit ka si Carlo? Dad, pwede ba? Saka na tayo mag-usap Kasi ano iniiwas mo na naman ang usapan eh. Bakit ba sa tuwing si Carlo ang pinag-uusapan, umiiwas ka? Hindi naman ako umiiwas. Kaso nga lang, ayaw ko na matrasado sa trabaho ko. Kaya sige, alis na po ako. Teka nga muna. Bakit ba kung makapagtanong kay parang may ginagawa kong masama? Naghihinala ka ba sa akin? Yan ang hirap kasi sa'yo eh. Selos ka ng selos nang wala ka namang sapat na dahilan. Tinatanong lang kita kung saan ka galing. Bakit? Masama bang magtanong? Ganoon na rin yun. Hoy Lani ha, baka nakakalimutan mo na hindi mo pa ako asawa. Kaya wala ka pa rin karapatang magtanong sa akin ng kung ano-ano. Ako? Wala pa rin karapatan sa'yo. Nagsasama na tayo sa iisang bubong. Kasal nga lang ang kulang sa atin. Kasal? Diyan ka naman magaling eh. Ang aawayin mo ako para lang maigit mo yung kasal-kasal na yan. Maghiwalay na tayo kung gusto mo. Roger naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Alam mo namang mahal na mahal kita. Paano naman kasi? Nasasakal na ako sa'yo. O sige, talo na ako. Panalo ka na. Huwag ka na magalit oh. Ikaw naman kasi. Para kang walang tiwala sa akin. Sorry na, pasensya ka na. Medyo nag-alala lang kasi ako pero okay na ako. Huwag ka na magalit ha. Nadapa raw kasi si Itay kaya napilay. Siyempre, nag-iisa niya akong anak. Kanina pa nga siya lalapit, kundi ako na anak niya. Nagpasama siya sa akin sa pinsan niya na marunong manghilot. Siyempre, palibhasa ngayon lang sila nagkita, kaya yun. Masarapan sila sa kwentuhan. Kung hindi ko maniyaya si Itay, talagang naroon pa kami ngayon. Ganun ba? O sige, umakyat ka na sa taas at nang makapagpalit ka ng damit mo, kakain na tayo ng hapunan. Ikaw na lang kumain dahil kumain na ako. Sige, akyat na ako at maliligo na ako. At saka matutulog na. Pagod ako sa trabaho kaya matutulog na ako. Nagustuhan mo ba? Wow! Ang ganda naman ito ah. It's a superb place. Ang ganda-ganda at ang tahitahimik pa. Napakagandang lugar talaga. Palagay ko, mamahaling lugar na naman ito. Libre ako dito dahil tiyuhin ko ang may-ari. Siya nga pala. Kakain muna tayo sa restaurant ng resort na ito, saka tayo dediretso sa tabing dagat. Tabing dagat? Hindi ba mismong sa dagat tayo dumiretso para makalangoy tayo sa kaligayahan? Gusto ko yan. At gawin mong lahat kahit anong gusto mong gawin. Kung ganon, halika na. At nang maumpisa na natin ang dapat nating gawin. Bakit ka ba nagmamadali? Kailangan kasing hindi makahalata si Lani. Ano kung makahalata siya? Mabuti nga yun. At hindi ka na mahirapan pang makipaghiwalay sa kanya Para yatang may punto ka. Teka, kung papayag ka ng pakasal sa akin, hihiwalayin ko na si Lani. Hanggang kailan ko mapagtitiisan ng pagbabagong ibinapakita sa akin ni Roger? Parang hindi na niya ako mahal. Ano itong nararamdaman ko? Umiikot ang paningin ko at... Lani, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Ang alam ko, buntis ako, Roger. Ano? Buntis ka? Hindi. Hindi ka maaaring magbuntis. Ipalaglag mo ang batang yan. Roger, Narinig mong sinabi ko. Ipalaglag mo ang batang yan. pero bakit? Anak natin to. Bakit may papalaglag? Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang maging tatay. Ito ba't ang babang sinasahod ko eh? Okay lang. May trabaho naman ako eh. Kayang-kaya natin siyang palakihin. Basta, ayoko. Ay ipalaglag mo ang batang yan. Ano ka ba? Makakaya mong patayin ang sarili mong dugot laman? Mas kawawa siya pag isinilang mo siya dahil hirap ang buhay sa mundong ito. Ang masisilayan niya. Anong ginagawa nating mga magulang niya? Yung iba nga dyan na parehong walang trabaho, nabubuhay ang bata.
Tayo pa kaya na parehong may trabaho? Ang tigas din ng ulo mo, no? Sinabi nang hindi pa ako handang maging ama. Kailan ka pa magiging handa? Kung matanda ka at uugod-ugod, ganun ba? Bakit ba pinipilit mong gusto ko? Para may rason ka, napakasalan kita. Roger! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano? Buntis si Lani? Ikaw ang ama? Ano ba namang tanong yan? Oo naman, ako ang ama. Anong plano mo ngayon? Pakakasalan mo na ba siya? Pinaparaglag ko nga ang bata eh. Ano? Bakit mo naman ipinapalaglag ang bata? Anak mo yun. Paano tayo makakabuo ng bata? Pagkakasal ka pa ba sa akin? Kahit na may anak na ako. Kung talagang mahal mo ko, bakit pa ako magpatumpik-tumpik na pakasal ka? Maliagat kita. Kailan tayo magpapakasal? Darating ang daddy at mami ko. Gusto ko, pag-usapan natin ang ating kasasarapan nila para makapagbigay naman sila ng suggestion nila. At syempre, para maramdaman ng mga magulang ko na mahalaga pa rin sila sa buhay ko. Kailan ba sila uuwi ng Pilipinas? Ewan ko. Pero uuwi agad yon sa oras na sasabihin kong magpapakasal na ako. Mano po, Mami? Kaawaan ka ng poong may kapal, anak. Oh, kumusta na po kayo? Nasusuka pa rin ba kayo? Sa awa ng poong may kapal okay na ako. Nalamigan lamang ang tiyan ko kaya ako nagsuka. Salamat naman at wala naman kayong malalang sakit. Si Daddy, nasaan siya? Nagpunta sa bukid at kinukumusta ang mga magsasaka natin at ang mga pananim natin sa bukid. Siya nga ho pala. May mga dala akong mga prutas para sa inyong dalawa ni Daddy. Ay naku anak naman, ang dami-dami naming prutas ng daddy mo. Dahil nag-harvest ang isa nating magsasaka. Ito nga't inihanda ko na nga itong mga sako na paglalagyan ko ng mga prutas para dalhin doon sa bahay mo. Huwag kayong mag-alala. Mga prutas na wala tayong tanim ang dinala ko. Kumain kayo ng kumain ng prutas. Maganda sa katawan ang... Anak, nagduduwal ka rin. Teka, baka nalamigan din ang tiyan mo. Teka lang at magsasalin ako ng tubig ng mainit sa tasa para may mainom ka. Hindi po. Nalamigan ang tiyan ko, Mami. Buntis po ako. Opo, magiging lola na po kayo at magiging lola na ang Daddy. Paano yan? Napag-usapan na ba ninyo ni Roger ang kasal? Kailangang pakasalan ka ni Roger sa lalong madaling panahon. Kung ganon. Akala ko ayaw ninyo kay Roger. Ano pang magagawa ko Kahit naman ayaw ko si Roger na mapapangasawa mo buntis ka na. At saka, siya ang ama. Kailangan lamang napakasalan ka niya. Kaso po, Mami, ayaw niya kaming pakasal. Ano? Ikaw pala si Roger. Opo, magandang araw po. Balita ko may sarili ka raw na cellphone shop. Totoo ba? Opo. Gusto ko makita ang iyong shop. Baka sakaling magawan pa natin ang paraan para lumago ito. Ho? Oo, hindi magtatagal. Magpapakasal na kayo ng anak ko. Magiging asawa mo na ang aking anak. At bubuo kayo ng pamilya. Ang gusto ko, patuloy na mabuhay ng komportable ang aking anak. Bibigyan ko kayong dalawa ng malaking halaga para mapalaki ang iyong shop. Maghahating gabi na. Pero hindi pa rin ako makatulong. Naiisip kong sinabi ng mama ni Sheila. Gusto raw punta ng cellphone shop. Paano kaya ito? Hindi naman sa akin ang shop na yun. Malalaman ng kanyang ina na nagsisinungaling ako kung pupunta siya sa shop. Teka, bakit hindi ko kagad naisip? Kakausapin ko na lamang may-ari. Total ako naman ang katiwala ng cellphone shop niya. Hindi naman niya siguro ako mahihindihan kung aarte ako ang boss ng shop na yun. Kung naroon na ang mama ni Sheila. Ano? Ayaw kang pakasalan ni Roger? Abay, matagal na kayo nagsasama. At yan na nga't magkakaanak na kayo Ayaw ka pa rin pakasalan?
Hindi pa raw siya handa, Mami. Pues, kung ayaw kanyang pakasalan, okay. Mas mabuti pa nga eh. Sinong tinakot niya? Pinatunayan lamang niya na hindi talaga siya ang lalaking karapat-dapat sa'yo. Maraming lalaki yan, anak. Pero, Mami, mahal ko siya. Lintik na pagmamahal na yan. Imulat mo naman yung mga mata mo, anak. Nagiging bulag ka na sa katotohanan. Hindi ako mabubuhay kung wala siya sa buhay ko, Mami. Alam niyo naman na mahal ko siya. Mahal na mahal mo siya. Ang tanong ay kung mahal ka rin ba ng Roger na yon? Sa kanya ako nadapa. Kaya sa kanya ako babangon. Isa pa, siya ang ama ng aking pinagbubuntis. Kung ganon, ay obligahan mo siyang pakasalan ka niya para hindi lalaking bastardo ang anak mo. Tamang-tama lang pala ang laki ng iyong shop, Roger. Pero mas maganda kung mapapalaki pa ito. Maganda ho ang proposal niyo, tita. Oh, wag mo na akong tawaging tita. Mama na lang ang itawag mo sa akin. Total, hindi magtatagal. Magpapakasal na kayong dalawa ni Sheila. At gusto ko, bongga ang magiging kasal ninyo. Dahil hindi pipitsuging bisita lamang ang iimbitahin ko. Ho? Ang sabi ko, gusto kong magarbo ang magiging kasal ninyong dalawa ni Sheila. Dahil ang mga amiga ko, puro nasa alta syudad. Hindi basta-bastang mga tao yun. At ayokong mapahiya sa kanila. Alam mo naman, nag-iisang anak ko si Sheila. Ay, wala pang problema, Mama. Napag-ipunan ko na ho ang araw ng kasal namin ni Sheila. Kung kailangan uutahin kong gagastusin ko sa kasal namin ni Sheila, ay gagawin ko. Ang importante ay makasal ako sa kanya. Hindi bale, pagkasal na kami ni Sheila, magiging pera ko na rin ang pera niya. Kaya doon ko kukunin ang pambayad ko sa mauutang ko. Natahimik ka. May problema ka ba? Wala naman ho. Naisip ko lang po kasi ang inyong proposal. Na anong proposal? Ang sinabi ninyo na pagpapalaki ng cellphone shop. Ano kaya kung sa halip na palagahin pa natin ang cellphone shop magpapatayo na lang po tayo ng ibang shop sa ibang lugar naman. Kung matagumpay ako sa lugar na yon, alam kong magtatagumpay din ako sa bagong lugar na pagtatayuan ko ng cellphone business. Ikaw ang mas nakakaalam ng pasikot-sikot ng negosyong cellphone. Kaya ikaw nang bahala. Teka. Sigurado ka bang nandoon si Sheila sa restaurant na pupuntahan natin? Oo po. Sa katunayan po 10 na po ako at kararating lamang daw niya sa restaurant na yun. Mabuti naman kung ganun. Dahil kumakalam na rin ang aking sikmura. Kaya pag-orderin mo na at nang hindi na tayo maghintay. Pagdating natin doon, ay ready na. Umuwi ka pa. Ako pa ng lalaking naunang dumating dito sa bahay. Galing kasi ako kina Mami. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Sandali lang ha. Pagluluto ako. Wag na. Wala namang kakain yan Tayong dalawang kakain. Teka, nakabihis ka. Aalis ka ba? Oo. Magpapasama sana ako sa doktor kasi kailangan daw ng regular check-up ng isang magiging ina. Gawin mong gusto mo. Wala naman akong pakialam dyan Roger, anak mo tong dinadala ko. Hindi ka ba natutuwa at magkakaanak na tayo? Regalo ng Diyos ito sa aking sinapupunan. Isa pa, hindi ba't pangarap mo noon na magkaanak na tayo? Bakit yata biglang umayaw ka sa pinagbubuntis ko? Sinabi ko na sa'yo ang dahilan. Hindi pa ako handa. Wala namang problema dahil susupport ang daddy at mami ko. Sa katunayan nga, sina mami ang nagsabi sa akin na kailangan na raw na magpakasal na tayo. Sinasabi ko na nga ba't sa kasal na naman ang bagsak ng usapang ito Kung gusto mo ng kasal, magpakasal kang mag-isa mo. Hello? Talaga? Oo, sige. Nariyan na ako. Hintayin mo ako. Roger! Sandali lang! Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Ano bang naisipan mo at dinala mo ako dito sa mamahaling restaurant na to? Gaya ng dati. Dumating na ang pension ko kaya gusto ko rin pakainin ka ng masarap na putahe. Matandang ito.
Kung bumili na lamang tayo sa palengke at iluluto ko, di nakatipid pa sana tayo. Ikaw naman. Paminsan-minsan lang naman ito Matatanda na tayo, kaya kailangan i-enjoy naman natin yung buhay natin at isa pa. Ito naman ang bilin ng anak mo Ang kumain sa labas paminsan-minsan. Hello, Ma. Tamang-tama lang ang dating ninyo. Kasaserve lang ng pagkain. Kumain na tayo. Oh, mukhang masarap, Iha, ang in-order mo. Oo Alam nga. mo, mapalad tayo at nagkaroon tayo ng mapagmahal na anak. Oo, yung nga lang hindi naman mapalad ang anak mo sa lalaking na pili niyang mahalin. Teka, si Roger, nasaan? Naupo lamang ako nawala na. Talagang kakain na ako at kanina pa ako nagugutom. Mama, meron pa akong in-order. Masarap po ito. Meloy, tingnan mo. Tingnan mo ang nasa likuran mo. Ha? Ito ang kanilang ladies na specialty. Lumingon ka para makita mo kung sino ang nakikita ko. Oh, sweet naman ang mamanugangin ko. Siyempre naman, pipili rin lang ako ng mapapangasawa. Siyempre, yung maipagmamalaki ko sa inyo. Hindi ba? Si Roger yun. Ay, nako. Dapat na makasal na kayo sa lalong madaling panahon. Para makabuo na kayo ng magiging apo ko. Narinig mo ba ang pinag-uusapan nila? Ang walang hiya. Kaya pala hindi niya maalok-alok ng kasal ang anak mo. Walang may kasama. Kahit nabuntis na siya. Dahil may iba na pala itong planong pakasalan. Daddy, Mami, mano po? Mabuti naman at sinunod mo ang sinabi namin sa iyo na puntaan kami sa lugar na ito. Bakit po? I-treat nyo rin ba ako sa restaurant na yan? Natanggap nyo na ba ang pension ninyo, Dad? Masarap daw ang luto dyan tara na po at nagugutom na ako. Iha, ikaw nang mag-isang pumasok. Hintayin ka na lang namin ng daddy mo dito. Hindi ko pala kayo makakasalo bakit niya ako pinapunta dito? Basta pumasok ka na, anak. Dalihan mo. Kayo po. Tsaka, alangan naman kung kakain lamang ako mag-isa samantalang nandito kayo sa labas. Kagagaling lang namin sa loob. Pinabalot na lang namin yung in-order naming pagkain. Sweetheart, nabusog ka ba? Oo naman. Nilagyan mo ng nilagyan ng pagkain ang plato ko Nabundat tuloy ako sa kabusugan. Si Roger, may kasamang babae at nakahawak sa kanya. Oo, saan tayo didiretso ngayon? Saan pa? Di magpapasukan na tayo ng trial de boda mo para sa kasal natin. Roger. Ano pang ginagawa mo? Sugurin mo na ang Roger na yan. Ano ka ba? Sinusursulan mo pa ang anak mo na mag-iskandalo. Hayaan mo silang mag-usap ng mahinahon. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Gabi na. Pero wala pa rin ang babaeng yan. Sana naman kaya nagpunta yan. Sabagay, pakialam ko pa sa babaeng yun. Kung pwede nga lang na hiwalayin ko na siya. Teka, oo nga. Bakit hindi ko agad naisip? Wala pa pala siya hanggang ngayon. Bakit hindi ko gagamitin ang pagkakataong ito para may dahilan na mag-away kami? Tama. Gabi na nga. May dahilan na ako. Umuwi ka pa. Uwi ba ito ng matinong babae? Ipinangangalandak mong buntis ka. Tapos, aalis ka naman ng bahay. Alis ka ng alis. Baka nga totoo ang hinala ko na pinapalabas mo lang na buntis ka para mapakasalan kita. Roger, tapatin mo nga ako. Sino yung babaeng kasama mong lumabas kanina sa may restaurant? Ha? Nakita kita. May kang babae kanina. Sino siya? Wala.
Sino ang babaeng yan? Ito na yatang hinihintay kong pagkakataon. Total tapos ng usapan namin magpapakasal ni Sheila. Dapat na sigurong karasan kong babaeng to. Tinatanong kita. Sino yung babaeng kakpay mo kanina sa may restaurant? Tapatin mo ako, sino siya? Ikaw nang nagsabi, hindi ba? Kakbay ko. Ibig sabihin, Sabihin mo, kaibigan mo lamang ang babaeng yun. Sabihin mo, na kaibigan mo lamang siya. ika nalulungkot ko. Ikaw nang nagsabing tatapatin kita. Pues, siya si Sheila, ang babaeng pakakasalan ko. Huwag kang mag-alala. Aalis na ako sa bahay na to. Nakakahiya naman sa'yo eh. Kung patulong akong... Hindi Kanis. Huwag mo akong iwan. Ano ka ba? Tinapat na nga kita, hindi ba? Sinagot ko ng tanong mo kung sino ang babaeng kasama ko kanina. At siya ang babaeng pakakasalan ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi Malinaw totoo siguro yan. ang pagkakasabi ko. Si Sheila ang babaeng pakakasalan ko. Paano naman ako? Paano magiging baby natin? Buntis ako! Ako ang dapat mong pakasalan, Roger! Ako! Kinalulungkot ko. Pero tulad ng sinabi ko, si Sheila ang babaeng gusto kong iharap sa altar. Saan ka pupunta? Saan pa? Di sa kwarto. At iimpake ko ng mga damit ko. Huwag ka umalis. Huwag ka umalis, Roger. Payag na akong dalawa kami ng babaeng yon. Huwag mo lang akong iwan. Ikamamatay ko, Roger. Palayain mo na ako, Lani. Dahil hindi na ako masaya sa piling mo. Huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong iwan. Maawa ka. Maawa ka, Roger. Anak, kumain ka na. Masama sa bata na malipasan ka ng gutom. Mami, bakit ganun si Roger? Anak, Saksi kayo ng pagmamahal ko sa kanya. Alam niyo naman na mahal ko siya. Pero bakit ganun, Mami? anak, Bakit? tahan na. Marami pang lalaki na masigit kay Roger. Minahal ko siya ng higit sa buhay ko. Ipinaglaban ko siya sa inyo. Sinuway ko kayo para may panglaban ko lamang ang pag-ibig ko sa kanya. Pero bakit nagawa akong ipagpalit sa iba? Bakit, Mami? Bakit? Ganun lamang ba kababaw ang sinasabi niyang pag-ibig sa akin? Sa isang iglap lamang iiwan ako? Sa ganito lamang ba mauwi ang wagas na pag-ibig ko sa kanya? Minahal ko siya ng todo, Mami. Bakit nagawa pa akong saktan? Bakit? Bakit? Anak, alam kong nasasaktan ka. At kung nasasaktan ka sa mga oras na ito, ay mas higit ang sakit na nararamdaman ko dahil ina mo ako. Kaya kung may pagpapahalaga ka sa amin ng daddy mo, nakikiusap ako. Tama na. Sarili mo naman ang mahalin mo sa pagkakataong ito. Dahil nasasaktan din kami ng daddy mo. Nakikita namin, nasasaktan ka. Galante rin pala si Roger. Ang akala ko, pipitsugin lamang ang kanyang shop. Mamahaling mga cellphone ang kanyang mga binibinta. Mga bago at branded ang kanyang paninda. Malaki nga ang kanyang kinikita, iha. Sabi ko naman sa inyo alam niyo ho bang galing lamang sa mahirap na pamilya si Roger? Ibig sabihin, nagsikap para makapagpatayo ng ganoong kalaking cellphone shop. Ibig sabihin, masipag siya. Tama ka. Ang akin lamang anak ang gusto ko, malagay sa magandang yung kinabukasan. Ay, abot mo nga sa akin ang auditibo ng telepono.
Yan na siguro ang hinihintay kong tawag ng amiga ko. Hello? Oo, si Doña Laila nga ito. Sino to? Ha? May-ari ng cellphone shop? Isa pa lang ang kilala kong may-ari ng cellphone shop sa ngayon. Ang boyfriend ng aking anak. Ano? Teka muna. Sino ba to? Niloloko mo lamang ba ako? Paanong ikaw ang may-ari ng cellphone shop na pinuntahan namin kanina? Pag-aari yun ng boyfriend ng aking anak. Ano? Oh, Sheila, magtapat ka nga sa akin. Talaga bang kay Roger ang cellphone shop na yan? Magsabi ka ng totoo. Pag-aari ba ng boyfriend mo talaga ang cellphone shop na yan? Sumagot ka! Totoo bang hindi kay Roger ang cellphone shop na yan? Naniloko lamang ako ng lalaking yan, ha? Tapatin mo nga ako. Nakikutsaba ka ba sa lalaking yon? Alam mo naman na hindi talaga pag-aari ng Roger na yon ang cellphone shop na yon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung kasi mami, naisip ko. Sagutin mo ako ng oo o hindi. Hindi nga ba pag-aari ni Roger ang cellphone shop na yon? Opo, pero siya ang... Pinagkaisahan ninyo ako ng lalaking yon. Ngayon, magbihis ka at ilalayo kita sa oportunistang lalaking yon. Magbihis ka! Wala ka bang napapansin? Hindi pa nagagawi dito sa tindahan si Clary. May problema ba sa kanila? Pumunta ka nga sa kanila. Baka kung ano nang nangyari sa mag-asawa. Ang lalim naman ng buntong hiningang yon. May sakit ba si Clary? Muli bang tinagpo sa ospital? Hindi ho. Hindi lamang sila lumalabas ng bahay dahil inaasikaso lamang nila si Lani. Ha? Nariyan pa si Lani? Oo po. Kaya lang Kaya lang ay ano? malungkot ngayon si Lani. Dahil naghiwalay na yata sila ng kanyang nobyo. Talaga. Abay, mabuti naman kung gano'n. Ano pang ginagawa mo? Puntahan mo na. Wag mong sabihin paiiralin mo na naman yung katorpihan mo. Pangalawang pagkakataon mo na to. Pag pinalampas mo ulit ang tsansang nasa harapan mo, tatanda kang nalulungkot. Hello, Sheila? Nasaan ka? Bakit wala ka sa bahay nyo? Abay, 3 araw na tayong hindi nakikita. Roger? Nasaan ka? Nung isang araw pa kita tinatawagan, hindi kita mahagilap. Ang ganda-ganda ng usapan na magkikita na labang tayo sa shop kung saan ka magpapasukat ng trahe de boda mo. Pero hindi ka na sumipot. Bakit? Ano bang nangyari? Hindi mo ako tinatawagan. Siya nga pala. Ito ba ang bagong numero ng cellphone mo? Nasaan ka pala ngayon? Gusto kong magkita tayo. Hindi ako makakapunta dyan. At bakit? Marami tayong dapat gawin. Gahol na tayo sa oras. Hindi ka pa nakakapagpasukat ng trahe de boda mo. At mga wedding invitations natin, wala pang nagagawa. Nasaan ka ba? Bakit? Bigla ka na lamang hindi mahagilap. Naririto ako sa malayo, kaya hindi mo na akong masusundo. Saan nga sa malayo at susunduin na lamang kita? May sasakyan naman ako. Magbabas ako. Kung kinakailangan, magkita lamang tayo. Hindi mo na ako makikita pa. Dahil naririto na ako sa Australia. Ano? Maglilimang buwan na pala mula nang maghiwalay kami ng landas ni Roger. Kumusta na kaya siya? Anak, may gustong kumausap sa'yo. Sino ho? Si Carlo. Na naman? Abay, araw-araw siyang pumupunta rito, pero wala naman siyang sinasabi. Nakaupo lang. At kung hindi pa kayo lalapit, hindi pa magsasalita. Paano naman siya makikipag-usap sa'yo, anak? Lagi kang nakaangil sa kanya. Paano kung hindi aangilan napakatorpe? Ang gusto pa yata ako pang magtapat ng pag-ibig sa kanya. May sinasabi ka ba, anak? Ang sabi ko ho,
Turuan ninyo yung lalaking yan na isulat na lamang sa papel ang gustong sabihin at sa kanya basahin sa harap ko kung hindi makapagsalita, kung kaharap ako. Kakainis. Huwag mo na kasing pagsungitan para hindi nababahag ang buntot. Ay, teka, tawagin ko na lamang siya. Carlo! Ano pang ginagawa mo? Umakyat ka na nga! Ay, Lani. Ano na naman ang kailangan mo? Lani. Gusto kitang makausap. Alam mo naman na hanggang ngayon mahal pa rin kita. At hindi yun magbabago. Ang gusto ko sana, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Ano? Hindi ka pa nakapagliligaw? Kasal na agad ang sinasabi mo? Lani, kailangan pa ba yun? Matagal na akong may gusto sa'yo. At ang gusto ko, magkasama na tayo. At alam yan ng nanay mo. Magpakasal na tayo. Ano? Masaya ka ba, mahal? Walang pagsidlan ang kaligayahan ko, mahal. Tulad ng sinabi ko sa'yo, sa harapan ng altar. Kahit anong mangyari, magsasama tayo. Sa hirap man o ginawa. Sa kahit anong kalagayan ay walang makapaghiwalay sa ating dalawa. Ngayong tapos ng ating kasal. At magpakailanman, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. O Carlo, pinaligaya mo ako. Sana noon pa niligawan mo na ako. Hindi ko na sana naranasan pa ang sakit na dulot ng pag-ibig ni Roger sa akin. Pangako, Lani. Hinding-hindi mo na mararanasan ang ganong klaseng pinagdaanan mo na pagsubok sa buhay. Pinapangako ko sa'yo, hinding-hindi kita iiwan. Sino kaya itong kumakato? Sandali lang, dyan na. Ano po yun? Naririto ba si Lani? Anong kailangan mo sa asawa ko? Asawa ko? Halika na, kakain na tayo. Asawa ko may naghanap sa'yo. Ha? Sinong Ikaw? Lani, anong ibig sabihin nito? Bakit ninyo tinatawag ang isa't isa ng asawa ko? Mahirap bang intindihin yon? Asawa ko. Ibig sabihin, asawa na namin ang isa't isa. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo, Lani. Ako lamang ang minamahal mo, hindi ba? Ako lamang. Kinalulungkot ko. Pero ikaw mismo ang nagtulak sa akin palayo sa buhay mo. Kaya makakaalis ka na. Hindi, Lani. Magbabago na ako. Ikaw lamang babaeng mamahalin ko. Bumalik ka sa akin, Lani. Bumalik ka sa akin. I wanna break free. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.